nakaakibat sa'yo. Ano? A great power comes with a great responsibility nga. Kaya, mga kapatid, huwag ka magtataka kung meron kang kailangang gawin sa gawain ng Panginoon. Ang pagiging Kristyano po mga kapatid ay hindi madali. Pero masaya kasi nandiyan ang Panginoon at tinutulungan tayo. Alam niyo mga kapatid, ang problema sa atin, sa tagal-tagal na tayo ay namumuhay at naglilingkod sa gawain ng Panginoon, dahil nagkakaroon tayo ng enough skills, enough talent, enough wisdom and knowledge to do it, ang nangyayari, hindi na tayo umaasa kasi sa Panginoon eh. Umaasa na tayo sa sarili nating magagawa. Marunong naman ako magpiano, kayang-kaya ko na yan. Kahit hindi ako mag-practice, kayang-kaya ko na yan. Kayang-kaya ko na mag-song offering, kahit isang practice lang, okay lang yan. At sa iba pang mga bagay, alam niyo mga kapatid, yung ganong thinking, hindi maganda sa gawain ng Panginoon. Kasi umaasa ka sa sarili mo kakayahan, hindi sa kapangyarihan ng Panginoon sa buhay mo. Dahil sa nag-disciple, dahil sa crush, dahil sa niligawan, dahil sa nanay, dahil sa kapatid, dahil sa ibang mga bagay. Dahil doon siya nagpapasikat, dahil doon niya hindi niya nalabas yung kasi hindi siya napapansin sa school, hindi siya napapansin sa trabaho, sa pamilya, kaya pupunta dito, and so on and so forth. Yes, be found. Well, it is purpose mo kung ang dahilan mo sa paglilingkod ay dahil lamang sa walang kwenta at walang katuturan na bagay, tigilan na po natin, ayusin na po natin, i-align na po natin na ang purpose po natin ay ang Diyos lamang mga kapatid. Mahirap po yan, delikado po yan mga kapatid kung hindi po ang Panginoon ang dahilan kung bakit tayo naglilingkod dito. Summary, baka magtagal tayo. First, they forgot why they started nga sila. Pero peke naman. Ano? Magkaiba po yung tatlong yan ha? Magkaiba yung nalimutan mo? Mali yung dahilan mo, nalaman mo? At peke ka sa paglilingkod. Kasi, mga kapatid, alam mo sa sarili mo kung totoo yung ginagawa mo sa kanya. Pag-public speaking, para umayos, matuto ako sa pananamit, para maging maayos ang mga talento ko, para ma-enhance, para maging magaling. Pero, so on, gagamitin sa labas, gagamitin sa mundo. Mga kapatid, mali po yun. Kung yung mas magaling ka pa, mas pinaghuhusayan mo pa, we are just being people pleaser, not a God pleaser. Masama po yun mga kapatid, at delikado po yun. Kaya ikaw, kung ikaw ay nanay, mothers, ayusin po natin ang ating puso. Alam niyo po, lalo higit kayo po ang isa sa nagiging parang leader na rin ng inyong tahanan, isa sa katulong ng Ama. Nawa po, isa rin po tayo sa nagbibigay ng magandang halimbawa sa tahanan. Ganun ka rin po mga Ama, fathers, nagiging mabuti pa ba tayong halimbawa sa ating mga anak? Nagkataka ka din hindi nagsasalwining ang anak ko, ikaw ba? Nagsasalwining ka? Nagba-Bible study ka? Nagkataka ka na hindi nagpipray ang anak mo, nagpipray ka ba? Alam niyo, isa sa mga nagiging common target of people or audience of the preaching is the young people. But how about the parents? Sa kanila dapat nagmumulang role model. Magandang halimbawa sa mga kabataan. Kung ganun sila, kung ikaw mismo hindi mo mabago sa sarili mo yun. Lalong higit din sa mga kabataan. Don't justify your sins just because your parents ay hindi ganun kabalay. Hindi mo gagawing excuse yun. May pastor tayo na nagtuturo sa atin, may mga preacher na halos matuyuan na ng laway para lang hayagan ka ng salita ng Panginoon. Kaya hindi mo pwedeng ikatwiran na kaya ganun ka kasi ganun ang magulang mo. Salvationless individuality. Kaya mga kapatid, walang dito, exemption. Lahat tayo. Bata ka man, matanda ka man, kasama ka sa mensaheng to.